Pastor Manuel lang po, bumabati sa inyo ng magandang umaga at masaganang pagpapala ng Panginoon. Patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na panonood, pagla-like, pag-share at pag-subscribe ng ating YouTube TV. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo sa ating aralin sa Growing Disciple, lesson number 12. Ang pamagat po dito ay dapat ba tayong masangkot sa mahika o anting-anting? Kapag pinag-usapan natin ang mahika at mga anting-anting, ay tiyak na sasagi sa isipan natin sila Kapitan Ediset ng Cavite na may kwintas na kapag kasuot natin o pagkasuot nila ay hindi sila tinatabla ng bala. Ganon din si Nardong Putik ng Imus Cavite. May anting-anting din na pagka napatungtong sa putikan ay nawawala. Pagdating naman sa magic, sa larangan ng mahika, ay kilala dyan sila Chris Angel, sila David Blanch, at marami pang iba. So, ang magic o anting-anting ay totoo po ito, no? It is existent. Totoo po itong nagaganap. Hindi po ito katang-isip lamang, hindi lamang ito sa pelikula. Sa totoong buhay po ay meron po talagang mga taong na nagtataglay ng mga kapangyarihang katulad nito. At ang sinusunod ng mga taong ito ay isang libro na tinatawag na Lihim na Karunungan o Karunungang Itim, no? Pero ayon po sa Biblia ay wala na daw pong inilihim ang Diyos sa atin. Kaya nagtataka ako kung bakit may mga aklat pang lumalabas na ganyan at ipinapantay nila sa Bible, no? Ang Biblia po ay sole authority. Ito lamang ang aklat na kinikilala ng Diyos sapagkat ito ay salita ng Diyos. At kailanman hindi po nagturo ang Bible ng lihim na karunungan. Doon po sa Roma 16:26, ganito po ang sinasabi. Sa aklat po ng Roma 16:26, no? Ay makikita natin na ang Diyos ay walang inilihim sa tao. Roma 16:26. Ganito ang sabi. Purihin ang Diyos na nakapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na ipinangaral ko. Si Pablo po ito, no? Ang magandang balitang yan ay isang hiwaga na naitago sa loob ng mahabang panahon. Meron pong lihim na karunungan na sinasabi ang Bible na naitago ng mahabang panahon. Yun po yung sinasabi ni Apostle Pablo. Pero, sabi sa verse 26, subalit, sa utos ng walang hanggang Diyos ay naihayag ngayon sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang tinatawag po sa Bible na lihim na karunungan ay matagal daw po itong naitago sa mahabang panahon. Subalit, sa utos ng walang hanggan Diyos ay nahayag na ngayon. So wala na po yun. Wala na po yung lihim na karunungan o lihim na kaalaman sapagkat siya ay naihayag na sa kasalukuyang panahon. Yun po ay nangyari, naganap
yung paghahayag na yon nung ang Panginoong Hesus ay nanaog dito sa lupa. So, wala na po yung tinatawag na lihim na karunungan. Ngayon, ang lihim na karunungan na tinutukoy dito, ang Biblia mismo. Wala nang iba. Ito ay naitago sa mahabang panahon, pero sa takdang panahon, pagdating ni Jesucristo, ito ay naihayag, no? Ang sabi dito. Kaya lang, magpahanggang ngayon, ayaw tanggapin ng marami ang Biblia. Ano ang dahilan bakit ayaw nila itong paniwalaan? Kesyo gawa lang ng tao, kesyo ano. So, ganito po ang sinasabi ng 2 Korinto 4:3, no? 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Ito po ang dahilan kung bakit hindi nila matanggap ang Biblia, bakit hindi nila ito mapaniwalaan. Ganito po ang sabi. Kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, ano daw po ang dahilan bakit hindi mapaniwalaan ng marami ang Biblia? Ito ay dahil may talukbong pa ang Biblia na ipinapahayag namin, na aming ipinangangaral. At ito'y may talukbong lamang saan? Sa mga taong, yun dito sa verse 3 ay mga taong napapahamak, yung mga ayaw maniwala, no? Sila ay nakadestino sa kapahamakan, sabi ng Biblia. At hindi sila sumasampalataya dahil binulag ang kanilang isipan ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino ba yung Diyos ng sanlibutan ito? Yung sinasabi doon sa 1 John 5:19, si Satanas, no? Si Satan, siya ang Diyos ng sanlibutan ito at binubulag niya ang mga tao upang hindi sila sumampalataya sa mabuting balita, sa magandang balita, sa Biblia. Makikita po natin sa Bible, sa Gawa 8:18 hanggang 34, ay may isang lalaki na grabe ang pagkahumaling sa magic, no? Talagang labis ang kanyang paghanga, pagsuporta sa mahika. Tingnan po natin. Gawa 8:18. Gawa 8:18. Gawa 8:18. Yeah. Nakita ni Simon na ang espiritu'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak ka kasama ng iyong salapi, sapagkat inaakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin kanya sa iyong hangarin. Dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinasabi ninyo. Makikita natin dito yung isang lalaki na ang pangalan ay Simon. Ito ay makikita natin sa chapter 8 verse 9. Doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng magic. Ipinagmamalaki niya na siya ay isang dakilang tao at pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. Ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila, sabi nila.
So, mahabang panahon din silang pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka o magic, kaya siya ay patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit nang sumampalataya sila nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae, pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Iba kasi ang himala sa magic. Ang magic, gawa yan ng dyablo. Ang sabi rito, noong una, pinapahanga niya yung mga tao sa pamamagitan ng magic. At ipinagmamalaki niya na siya isang dakilang tao. Ang lalaking ito ay tinatawag nilang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Bakit tinatawag nilang kapangyarihan ng Diyos? Akala kasi nila sa Diyos galing yung magic ni Simon. Pero back up pala ng masamang spirito, ng diablo, no? Yun. Buti na lang, sabi sa verse 13, nung bandang huli, ay isinuko niya yung kanyang kapangyarihan at sumampalataya siya sa Panginoon. Tinanggap niya si Jesus sa buhay niya, no? Mantakin mong matagal niyang niloko yung mga tao, at siya rin mismo sa sarili niya, matagal siyang naloko na akala niya yung kapangyarihan at dala-dala niya ay sa Diyos, no? Hindi niya alam na kapangyarihan pala yon mula sa diablo. So, yung diablo naman kasi hindi naman yan magsasabi na kapangyarihan ko to o akin to no? Makikilala mo lang ang kapangyarihan ng demonyo kasi nagtatanim ng galit, no? Laging napapaaway, laging nasusuong sa gulo, laging away yung hanap, no? Parang ganon, no? Kaya madali mo makikilala yung hatred nandoon. Kaya makikita mo talaga. Tsaka yung bang lapitin ka ng gulo, no? Kahit wala kang ginagawa, ay para bang kusang lumalapit yung gulo sa'yo. So, maraming tao sa mundo ang nahuhumaling dito. Ang problema ay hindi nila alam kung sino ang nasa likuran nito. Gawa 13, tingnan nyo, no? Sa aklat ng Gawa 13, 6 hanggang 10, ganito ang sinasabi. Gawa 13. 6 hanggang 10. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Papos. Natagpuan laroon ang isang salamangkerong Hudyo na isang huwad na propeta. Yan. Bar Jesus ang kanyang pangalan. At kaibigan nito ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagat nais niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit sinalungat sila ng salamangkerong ng magician na si Elimas o si Bar Jesus, no? Yun. Yan ang isang katangian ng demonyo, yung pangalan ng Diyos, no? Yung pangalan ng Diyos ginagamit, no? Bar Jesus. Para magtago. Itago yung kanyang tunay na identity, no? Tinatago yung kanyang yung identity ng diablo, ginagamit na front yung pangalan ni Jesus. So para sabihin ng mga tao sa Diyos ito, no? Yon. Ngunit makikita mo na hindi talaga sa Diyos si Elimas o ang magician na si Elimas. Bakit? Sinasalungat niya sila Pablo sa kanilang pangangaral, no? Sinasalungat niya ang salita ng Diyos. So, pagka ikaw ay sumasalungat sa Biblia, ibig sabihin hindi ka sa Diyos, no? Hindi sa Diyos yung kapangyarihan nasa iyo. Sapagkat sinasalungat mo ang Bible. Tapos ang sabi pa nga ng Biblia, huwag mo nang dadagdagan, huwag mong babawasan ang aking salita. Pag nagdagdag ka pa ng ibang aklat o ibang libro, nagdadagdag ka ng salita ng Diyos yan. So, ang sabi dito ay nagalit si Saulo na tinatawag ding Pablo, napuspos ng Espiritu Santo at tumindig kay Elimas at nagsabi, "Ikaw na anak ng diablo,
Kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matuwid na landas ng Panginoon? Ngayon, paparusahan ka niya. Mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakita ng liwanag. Noon din naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata, at siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at humanga siya sa katuruan tungkol sa Panginoon, no? Tungkol sa Biblia. So, gusto ko pong ipakita sa inyo na ang Diyos ay nasusuklam sa magic o anting-anting. Any form of magic, any form of anting-anting, no? Mga mga anting-anting, no? Isaiah 47:11, nagagalit ang Diyos. Dapat nating malaman kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Isaiah 47:11. Kasi pag hindi natin alam ang Biblia, ang salita ng Panginoon, ay paglalaruan tayo ng demonyo. No? Akala natin tama yung ating ginagawa. Wala kasi tayong alam sa Bible. Isaiah 47 verse 11. Ang sabi rito, ngunit darating sa iyo ang kapahamakan. Eto, umpisa natin sa verse 10. Panatag ka sa paggawa ng kasamaan, sapagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo. Inililigaw ka ng iyong nalalaman, ng iyong karunungan, okay? Kung ano mang karunungan yan, inililigaw ka ng iyong karunungan at kaalaman, ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos, wala nang hihigit pa sa iyo. Ngunit darating sa iyo ang kapahamakan, at walang makakahadlang kahit ang nalalaman mo sa magic. Darating sa iyo ang sumpa, at hindi mo ito maiiwasan, biglang darating sa iyo ang pagkawasak, na hindi mo akalaing mangyayari. Itago mo na lang ang magic mo. Alam mo na nalalaman mo mula sa iyong pagkabata. Baka sakaling magamit mo pa yan bilang panakot sa iyong mga kaaway. Wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo. Sa mga taong humuhula ng mangyayari bukas, batay sa kalagayan ng kalangitan at ng mga bituin. Sila'y parang dayaming masusunog kahit ang sarili nila hindi nila maililigtas sa apoy, sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis lamang ng ginaw. Walang may tutulong sa iyo ang magic na hinihingan mo at ang mga astrologo na hinihingan mo ng payo sa buong buhay mo, sapagkat ikaw ay iiwan na nila, walang matitira upang iligtas ka. So, galit ang Diyos sa any form of magic. Dahil ang magic ay isang pandaraya, isang uri ng pandaraya na dinadaya yung ating paningin, yung mga paningin ng mga taong nanonood, no? Na tumitingin dito. Ang pandaraya ay trabaho ng demonyo, hindi ho trabaho ng Diyos yan, no? Pahayag 20G, ganito ang sabi. Sa aklat po ng Pahayag chapter 20 verse 10 ay ganito ang sinasabi. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. 10 ang punta ng mga mandaraya. Ito ang sabi rito, ay itatapon sa lawa ng apoy na may asupre, at pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Trabaho ho ng diablo ang mandaya. At minsan, dahil nga sa kawalan ng kaalaman ng tao sa salita ng Diyos, ang tao ay nagagamit. Nakakala niya, yung kapangyarihang nasa kanya ay sa Diyos, hindi pala. So, dapat tayo magkaroon ng tinatawag na discerning spirit, na malalaman natin kung alin ang sa Diyos at kung alin ang gawa ng Diyos at kung alin ang gawa ng diablo. So, ipinagdidiinan ko po sa umagang ito na any form of magic, anting-anting, yan po ay hindi sa Diyos, no? Hindi po sa Diyos yan. Kung meron ho kayong discerning spirit, malalaman nyo ho yan. Kung ang Holy Spirit ay nasa inyo na, nananahan sa inyo ang
bibigyan ka ng Holy Spirit ng discerning spirit para malaman mo kung ano yung gawa ng kaaway at kung ano yung gawa ng Diyos. So, maaring laro lamang sa'yo at paglilibang ang pagmamagic-magic o ang pag-anib mo sa mga ganitong samahan, no? Pero wag natin kalilimutan na si Satanas ang nasa likod ng lahat ng uri ng magic o kaya ay anting-anting. At hindi po siya nakikipaglaro sa iyo. Seryoso siya na wasakin kayo, no? Tingnan nyo sa Gawa 13 Gs, ganito po, no? Gawa 13 Gs. Sinasabi ko po ito sa inyo, hindi po dahil galit ako sa inyo. Sinasabi ko ito sapagkat gusto kong makalaya kayo sa gawa ng kaaway. Gawa 13 Gs, no? Hindi porke gumagawa ng mabuti ay sa Diyos na. Mabuti naman yung ginagawa ng grupo namin, ah. Pakinggan nyo po muna yung sinasabi ng 2 Korinto, no? Ganito po ang sinasabi ng 2 Korinto 11, chapter 11. Sabi rito, chapter 11 verse 14. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So gumagawa din sila ng mabuti. Kaya lang hindi naman yung mabuti ang sukatan para masabing, yung paggawa ng mabuti ang sukatan para masabing ikaw ay nasa panig ng Diyos. Ang sukatan po para masabing ikaw ay nasa panig ng Diyos ay tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yun po yung mga nasa panig ng Diyos. At ang mga nasa panig ng Diyos ay hindi na po nakikilahok sa mga ganitong bagay, yung mga mahikaw, anting-anting, sapagkat pinagbabawal yan ng Diyos. Sapagkat ang mga nasa panig ng Diyos ay hindi na nabubuhay sa sariling damdamin, sariling kalooban. Ang mga nasa panig ng Diyos ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ito ho ang Bible, nakasulat din. Dito ang kalooban ng Diyos, nakasulat din dito ang ayaw niya, yung hindi niya kalooban. At ang mga nasa panig ng Diyos, ang sinusunod, ang kalooban ng Diyos, hindi ang hindi niya kalooban. So, dito po sa Gawa 13, gusto ko pong basahin sa inyo, 13 Gs. Gawa 13:10, ang sabi rito ay ganito. Verse 10 po, ang sabi rito ay ganito, no? At nagsabi, ikaw na anak ng dyablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandaraya at kasamaan. So, si Satanas ang nasa likuran ng practice na ginagawa ni Elimas o ni Bar Jesus. Yung mga magic niya, no? Any form of magic. Kahit anong magic, kahit anong anting-anting, amulets, ay hindi po yan inaalaw ng Panginoon. Any form of pandaraya, panloloko sa tao, ay hindi po yan sinasang-ayunan ng Panginoon Diyos. Kaya habang maaga pa, tigilan na natin ito. Baka mapahamak tayo, no? At kung sangkot tayo dito, isuko na natin ito sa Panginoon. Makikita natin sa Gawa 19, isinuko nila yung kanilang mga bertud, no? Gawa 19, sinuko nila sa Panginoon sapagkat nalaman nila mula sa Biblia na ito pala ay kasalanan sa Diyos. Gawa 19:18 hanggang 20, no? Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Marami ang mga dating gumagamit ng mahika. Marami ang mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat ng karunungan, mga lihim na karunungan at kung ano pa.
at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Paalala lang po, hindi ho ako namemersonal. Ang mahalaga sa akin ay ang kaluluwa mo, no? Hindi mo alam na ang nasa likuran ng ginagawa mo ay hindi ang Diyos. Kaya ako ay susumamo sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang salita ng Diyos, no? At tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Huwag po tayong paloloko porque yung pangalan ng samahan natin ay may pangalan ng Diyos. Nandun yung pangalan ng Diyos. Naloko na rin si Bar Jesus, si Elimas, sapagkat yung kanyang pangalan ay may Jesus, no? Yung iba naman may Kristo. Pero sabi nga ng ikalawang Korinto 11 na ang maging ang diablo man at ang kanyang mga kapon ay nagkukunwaring mga lingkod ng katwiran, gumagawa ng mabuti, kunwari, pero hindi naman pala sila sa Diyos. Hindi pwedeng gawing sukatan yon para sabihin sa Diyos ang isang samahan. Sabi mong ang isang samahan ay sa Diyos kung ang sinusunod nilang pattern ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung ang kalooban ng Diyos ang sinusunod nila. Sapagkat sinasabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So, alin po ba yung kalooban ng Amang nasa langit? Ito nga po, yung Biblia. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Basahin yung Bible, dyan yung malalaman ang kalooban ng Diyos. At dyan nyo rin malalaman kung ano ang hindi niya kalooban, yung ayaw niya. At ito nga, yung anting-anting, yung mga amulet, yung mga mahika, ayaw na ayaw ng Diyos yan. Kaya huwag na huwag tayong ma-involve dyan. No? Paalala lamang po ng isang nagmamahal sa inyong kaluluwa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Manuel ang sumainyo ang pagpapala ng Panginoon.